Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dalawang beses nang ni-raid umano ang kulungan ni Mike Defensor doon sa BJMP. Ang kulungan ni Mike Defensor at nila Marcoleta, at nasa isang compound lang naman sila, si Marcoleta, si Mike Defensor, si Jingoy Estrada. Doon yan sa Payatas, yung new Quezon City Jail, doon sa Payatas, mga kabunyog, mga kababayan. Doon nakakulong yan, sila Mike Defensor at Marcoleta. Ang nagkumpirma nito, na dalawang beses nang ni-raid ang kanyang kulungan, si Mike Defensor mismo. Noong nakaraang araw, doon sa pagdinig sa Sandigan Bayan, nagsasalita si Mike Defensor, nag-iingay. Sabi ni Mike Defensor, dalawang beses nang ni-raid ang kulungan namin sa BJMP. Yun. Dalawang beses na kami ni-raid ng BJMP. Sir, bawal po. Bawal, sir. Kaya lang, hindi naman kinover ng media yun. Hindi pumayag yung BJMP na ma-interview pa siya. Pero ganun yung sinasabi niya. Sabi niya, nagre-reklamo siya na dalawang beses na raw ni-raid ang kulungan niya. Sabi ni Mike Defensor. Kaya lang, ang ginawa naman itong mga DDS, sobrang pinalaki yung issue. Sinuntok daw, sinapok daw si Mike Defensor nung nakaraang araw doon sa Sandigan Bayan. Hindi naman. Wala namang hindi naman sinapok. Inano lang. Gusto kasi ni Mike magpa-interview. Gusto ni Mike Defensor magpa-interview. Hinila siya ng anong tawag doon? Hinawi yung media. Kasi mukhang may instructions na ang BJMP na wag nyo nang ipa-interview yan. Siguro in-instruction na ng mga superiors nila itong mga tauhan ng BJMP na wag nang ipa-interview si Mike Defensor. Nagsisigaw si Mike Defensor. Siyempre, inalis siya ng mga BJMP personnel doon sa media. Ngayon, pagkatapos nun, ang ingay na ngayon ng mga DDS, si Topacio, kinukundin na daw nila ang ginawa kay Mike Defensor. Alin doon? Si Rowena Guanzon, ganun din. Dapat daw disiplinahin yung BJMP na nanapok kay Mike Defensor. Wala nga. Yung video, kahit tingnan nyo, wala namang pananapok. Anyway, kaya lang, balik tayo dun sa sinasabi ni Mike Defensor na ni-raid daw ang kanyang kulungan. Ayun. May reaksyon na rin dyan ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology ng New Quezon City Jail. Inamin naman ng BJMP. Sabi nila, talaga namang ni-raid nila yung kulungan. Kung dalawang beses, okay, dalawang beses. Pero hindi naman daw yan yung raid na marahas. Hindi naman yung raid na violente na sinaktan sila Mike Defensor, kung ano man. Hindi, random lang daw yon, random inspection. Ang tawag nila doon, Greyhound, inspection. May term silang ginamit, Greyhound inspection. Ang ibig sabihin daw ng Greyhound inspection, random. Kumbaga kasi maraming kontrabando, maraming alam nga namang special treatment si Mike Defensor saka sila Marcoleta. Ibig sabihin dahil dating congressman si Mike Defensor at senador si Marcoleta, hindi na pwedeng inspekin ang kanilang kulungan. Ay siyempre ini-inspect yan. May mga kontrabando ba? Kaya hindi naman dininay ng mga officials ng BJMP na in-inspect na ni-raid nga nila, pero hindi naman daw raid na marahas. Kasi ang pagkakasalita naman kasi ni Mike Defensor, dalawang beses nang ni-raid ang aming kulungan. Di ba? Akala mo naman yung pag sinabi mong ni-raid, yung parang pinadapa, pinukpok, yung mga ganon. Hindi naman ganon. Ang sabi ng BJMP, inspection lang, random inspection, para tingnan lang kung may kontrabando. Mali ba yon? Hindi naman mali yun. SOP yun eh. Alam naman ni Mike ang ibig sabihin ng SOP. Si Marcoleta, alam din nila ang ibig sabihin ng SOP. Ang SOP, ang ibig sabihin Standard Operating Procedure. Standard Operating Procedure, SOP. Kasi, kapag, bakit SOP yan? SOP na ini-inspect talaga yung kulungan para matingnan kung may kontrabando. Saka, ako may napansin din kasi ako. Kayo rin siguro napansin nyo rin. Di ba bumisita doon si Sara Duterte nung isang araw. Binisita si Marcoleta, si Mike Defensor, saka si Jingoy Estrada
pagbisita ni Sara Duterte, kaagad-agad mayroong lumabas na maiksi lang naman na pahayag ni Mike Defensor. Yung ano pahayag niya doon? Anong pahayag niya? Maiksi niyang pahayag. Salamat daw sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte. Sana daw magpakatatag si Sara Duterte sa mga kinakaharap niya. Sila rin daw magpapakatatag din. Ayan, ganun. Ay ngayon ang tanong, paano siya nakapag-react ng ganon? Paano siya nakapaglabas ng ganong statement? Di syempre, may cellphone yun. O siguro, natimbrehan ngayon yung mukhang may cellphone yan kasi nakakapag-communicate sa labas. Nakapaglabas nga ng kanyang statement pagpunta ni Sara. O yun. Kaya siguro nag-trigger yan na inspeksyonin ang kanyang kulungan. Kasi, alam nyo, nung si Leila de Lima nakakulong doon sa PNP Custodial Center, binisita ko doon si Leila de Lima, wala siyang cellphone. Walang laptop. Wala. O bakit naman magkakaroon sila ng cellphone? Bakit magkakaroon ng cellphone? Ay kasi may message siyang na-send si Mike Defensor. Kaya siguro ni-raid sila. Ay normal lang yon. Ang tawag nga doon is SOP. Standard Operating Procedure. Di ba? Kaya sa totoo lang, ini-exaggerate naman nila Mike Defensor. Ang ginagawa ng mga DDS parang sinaktan si Mike Defensor, sinuntok. Wala naman tayong nakitang sinuntok. Pero pinagbawalan na talaga sila na magpa-interview. Kasi nga, persons deprived of liberty kayo eh. Person deprived of liberty. Kaya nga PDL eh. Ano bang liberty yung binawal sa'yo, diniprive? Anong kalayaan ang diniprive sa'yo? Ibig sabihin, yung mga kalayaan na dating nai-enjoy mo, ngayon, dinideprive ka na nun. Ano yon? Yung kalayaan na gumalaw, pumunta kung saan, mobility, travel, bawal na yun kasi nakakulong ka na. Di ba? Freedom of movement. Wala ka ng freedom of movement kasi nga nakakulong ka na. Di ba? Ngayon, ano pang freedom? Freedom of expression. Ano na yan? Medyo nalilimit na yan. Restricted na yan. Hindi ka na pwedeng magpa-interview nang walang pag-approve ng korte. Kung gusto magpa-interview, ka sa korte. O yun. Kaya yun, nung kasing nakaraang mga araw, tolerant pa eh. Medyo mabait pa ang BJMP sa kanya. Kapag pumupunta sa Sandigan Bayan, nagsasalita yan si Mike, nagpapa-interview eh. Ay kaya lang siyempre, napagalitan na rin siguro yung mga personnel ng BJMP, napagalitan na ng kanilang superior. Bakit nyo yung pinapa-interview sa media? Bawal yan eh. Di ba? So naghigpit na ngayon ang BJMP sa kanya. Nagrereklamo si Mike Defensor kasi hindi siya sanay sa ganun. Hindi sila sanay sa ganun. Pero hindi naman yan sa kanila lang ba ginagawa yan. Kahit naman kay Leila de Lima nung nakakulong, deprived of liberty din yun. Walang cellphone, walang laptop. Di ba? Yan eh. Hindi rin pwedeng interviewin noon. Nai-interview ba noon si Leila? Hindi naman ah. Kaya wag silang magreklamo ngayon. Kasi panahon ni Duterte, ganun din naman ang ginawa nila. Di ba? Kaya yun eh. Ngayon, ang sasabihin nila, hindi pa naman yan convicted. Bakit deprived of liberty na yan? Sus naman. Nasa batas naman yan. Bakit ka nakakulong kahit hindi ka pa naman convicted? Ay kasi mayroon kang nagawang krimen. Pero sasabihin nyo, pero ano pa naman yan? Innocent pa naman? Yes, pero may finding na of probable cause. Hindi ka na lang simpleng suspect. Accused ka na. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.